Gusto raw isabay ng Senado sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa pag-amyenda ng saligang batas. Kaya may target sila sa Oktubre. Tinutukan po yan ni Mav Gonzalez. Kahit dati nang nagsabi ang liderato ng Senado na wala silang susundang timeline, nagtakda na rin ang Senado ng practical deadline para sa resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ang konstitusyon. By October, at the latest. I'm not saying na hindi siya pwedeng matapos na mas maaga doon. Sinasabi ko lang, yan ang pinaka-late. Kung pwedeng mas maaga, mas maganda. Yan ay para maisabay na sa 2025 midterm elections ang plebisito o pagboto ng taong bayan pabor o kontra sa mga pagbabago sa saligang batas. Kaya nga gusto ko sabay sa elections para may pananagutan ng mga kandidato, di ba? Kung ano yung posisyon nila sa tsa-tsa, kung hindi magandang paliwanag mo sa entablado, kung medyo hindi mo naintindihan yung issue at lumalabas na hindi mo pinag-aralan at oo ka lang ng oo o hindi ka lang ng hindi, di ba? It will expose people sa totoo lang. Dahil umpisa pa lang ng mga debate, hindi pa raw panahong magbilang o maglahad kung sino ang pabor at kontra sa tsa-tsa. Tugon nila ito sa hamon ni House Majority Leader Manix Dalipe na ngayon pa lang ay magdeklara na ng kanilang posisyon ang bawat isa sa mga senador. Kakaumpisa pa lang, tapos sasabihin mo na tatanungin mo, are you in favor or not? So magiging bias na po yung magiging deliberation pag sinabi mo na. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, ano pang punto ng konsultasyon sa mga resource person kung may posisyon na pala sila sa issue? Si Senador Chis Escudero ibinalik sa mga kongresista ang hamon. Bakit hindi aniya nila aminin na sila ang nasa likod ng Peking People's Initiative? Habang gumugulong ang pagtalakay ng Senado sa pag-amyenda ng konstitusyon, tuloy rin sa susunod na linggo ang investigasyon nila sa umunoy bayaran sa People's Initiative, bagay na ilang beses nang inalmahan ng mga kongresista. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.